Hallelujah. Tama. Kaya, hindi na po ako magagamit ng mic. Ito na lang po, para malapit-lapit. Hallelujah. Naranasan po ba natin ang pagkilos ng Panginoon? Amen! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Pagkilos ng Panginoon. Sabi ko talaga ng Lord. Ito po, may mga, dala po ba tayong Bible? Amen. So yung wala po, pwede po natin kailangan kung meron tayo extra Bible. Ito po. Sige po kung may dala na po tayong Bible, inaanyayahan ko po kayo na buksan ang ating mga Bible sa Efeso chapter 2 verse 8 hanggang 9. Efeso chapter 2 verse 8 hanggang 9. Unahan niya yan ang bawat isa na ito kayo bilang paggala sa pagbasa ng salita ng Diyos. Kung nariyan na po kayo, ano man po ang sa Efeso sa mabuti pagsuya. Nariyan na po kayo, Efeso chapter 2 verse 8 hanggang 9. Kung nariyan na po kayo, sabay-sabay po natin basahin ang Efeso chapter 2 verse 8 hanggang 9. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo ng sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para wala may pagmalaki ang sinuman. Amen. Hallelujah. Mari na po tayo. Mga po. Hallelujah. So yun po, tema po ang mensahe sa araw na ito ay The Grace of God. Sa Tagalog, ang biyaya ng Diyos. Ito. Sabi po dito sa 8, dahil sa biyaya ng Diyos. Ito. So dahil sa biyaya ng Diyos, ito po, ang salitang biyaya ay tumutukoy sa pag-ibig ng Diyos. Ito ay libre at hindi nakukuha sa pamamagitan ng mga gawa. Sa kabila ng ating mga kasalanan, ang Diyos ay nagpakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang anak na si Jesus upang maging tagapagligtas. Amen po ba? So yun po ang meaning, no? Ng biyaya ay ang pag-ibig ng Diyos. Ang biyaya po, imbis na sa gawa o pagsunod sa kautusan ng kaligtasan, ay sa pananalig na lamang kay Kristo ang kaligtasan. Ano po? Sa pananalig na lamang po. Dahil po sa biyaya na po ngayon ni Kristo. Ano po? Kaya po tayo ay nabubuhay at nakapagpapatuloy. Bakit nga po? Bakit sa biyaya lamang? Yan po. So nice natin may unawaan, no? Bakit sa biyaya lamang? Dahil unang-una po, dahil wala kang gagawin, kundi magtiwala ka lang sa ginawa ni Kristo.
Kaya biyaya lamang siya dahil sa pananampalataya ay naligtas. Amen? Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas po tayo. Amen. Kahit wala po tayong ginawa. Amen? Dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin, isa tayo sa naligtas simula nang tayo ay manumbalik sa Panginoon. Nang simula po ng tanggapin natin ang ating Panginoon bilang our Lord and Savior. Amen po ba? Dumating sa atin ang biyaya na wala naman po tayong pinaghirapan. Amen. Amen. Kaya nga po, kapag sabi ko, kapag grace, walang works. Sabihin, kapag may biyaya, walang gawa. At kapag regalo, tinanggap mo lang, amen po ba? Kapag regalo, di ba? Tanggapin mo lang. Kasi po, sabi po dito, at ang sinabi sa Bible, ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo, kasi ginawa na ni Kristo ang kautusan, kaya yung sinumang magtiwala sa kanyang ginawa ay ligtas na. Amen po ba? Okay po. Kaya nga po, biyaya, regalo po, di ba po, lahat naman po tayo ay dumadaan sa birthday o karawan. Di ba? Kung tayo po ay nag-ahanda, di ba, lalo na pag sa mga bata, sila po ay nakatatanggap ng regalo. At kapag po may nagbigay ng regalo, di ba po ba, anong ginagawa? Di ba tinatanggap lamang po natin? Amen po ba? Amen. Ganon din po, yung regalo, binibigay ng Diyos sa atin. Tatanggapin na lamang po natin. At wala po tayong paghihirapan. Amen po ba? Buong, dahil unang-una po dyan, nakialay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin. Amen po ba? Nang magkasala po ang tao, nagkaroon ng plan B ang Panginoon, inalay niya ang kanyang buhay, ang kanyang anak, upang iligtas muli ang sangkatauhan. Amen po ba? Kaya yun po yung biyaya po ng Diyos. Sabi po dito, katulad po, ang pananampalataya ay kaloob ng Diyos. Ibig sabihin, gift of God. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng kaloob na pananampalataya at ito ay hindi mula sa atin, kundi mula sa Diyos. Amen po ba? Yung pananampalataya, nagmula po yan sa Diyos para tayo po ay umasa at manalig sa Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya, ang hinihingi po ng Diyos ay magtiwala tayo kay Kristo sa ginawa niya sa krus. Wala kang gagawin. Ang sumunod. Yun lang po ang nais ng Panginoon. Wala po iba tayong gagawin kundi ang sumunod. Hindi ito sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Amen po ba? Kaya wala kang gagawin. Amen po ba? Kundi ang biyaya na naisibigay ng Diyos, tatanggapin na lamang natin. Amen. Kaya lang, minsan hindi maintindihan ng tao na kapag nagbabahagi ng salita ng Diyos o yung kaligtasan or salvation na naisibahagi ng Diyos sa mga tao, umiiwas ang tao. Natatakot ang mga tao dahil ang akala nila lagi po silang itino-convert. Hindi nila alam gumagamit ang Diyos ng mga lingkod ng Panginoon para ihatid ang mabuting balita na ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Kaya lang sabi ng iba, pag nagsishare na, sasabihin ng iba, saka na lang, isip pa kami, saka na lang kasi marami pa akong gagawin. Hindi nila alam na napakaganda ng ipinagkakaloob ng Diyos sa mga tao. Pero tinatanggihan lamang nila. Kaya nga po, salamat po. Kaya ito po yung biyaya na nais ibahagi ng ating Panginoon sa araw na ito na nawang maintindihan po at maunawaan po natin. Ang sabi din po dito,
Sabi ko, di ba, walang dapat ipagmalaki. Sabi ko, wala tayong ipagmamalaki. Bakit po kaya na sinabi ng Panginoon na wala tayong ipagmamalaki? Kasi po, bakit kaya? Unang-una po dyan, wala ka ng ambag. Pangalawa, wala ka ng ginawa. Amen. Kaya wala kang ipagmamalaki. Kaya yung mapupunta sa langit, sila yung mga tao walang isusumbat sa Diyos. Walang may pagmamalaki sa Diyos dahil naligtas lang sila dahil lang sa pagtitiwala sa gawa ni Kristo. Amen? Naligtas lang ang tao dahil lang sa biyaya po ng Diyos. Wala nga tayong ambag nung siya ay diba? Nung dumaan siya ng hirap. Diba? Kapapanood po natin, diba? Kapag mga araw ng Diyos, dinugbog, dinuraan. Diba? Pero nasaan tayo nun? Diba? Hindi tayo pinapanganak. Pero, nire-remind ng Diyos. Diba? Wala tayong ambag nung siya pinukpok, kinurunahan ng tinik, ipinakok sa krus, at nagbata siya ng hirap ng na kanya pinasan ang krus. Amen? So wala po tayong ambag. Kaya nga, napakabuti po ng Diyos, diba? Yung biyaya ng Diyos sa kanyang mga nilikha, gusto niya na lahat po tayo ay manumbalik sa kanya, sa Diyos. Yung inaalok po ng Diyos kaligtasan, gusto niya lahat tayo magkamit dito. Kaya lang, mayroong free will o kalayaan ng tao na pumili ng destiny. Ng destiny niya. Kung ikaw ay tutugon sa inaalok ng Diyos na regalo o tatanggapin mo ito o hindi. So, nasa tao po yun. Nasa tao po ang pagdidesisyon. Kaya nga po, darating ang panahon, yung mga taong nakakilala na sa Panginoon, na tumanggap ng biyaya, yung lahat po na mga nagtiwala sa gawa ni Kristo, naroon na po sila ngayon sa piling ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya, sabi nga po dito, yung sa Efeso, chapter 2, verse 10, yung karugtong po, ako tayo doon sa Efeso. So, chapter 2, verse 10. Sinabi niya po dito, nilikha tayo ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng mabutihan na noon pa itinilagana ng Diyos na gawin natin. Diba? So, ayan, So, tayo'y kanyang nilalang. Nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin tuon pamangkunan. Diba po? Dito po sa verse 9, sinabi niya po dito, di ba, na hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa. Sabi po, not by works. Na ang ibig sabihin po, doon sa binasa natin mensahe, yung 8 and 9, ito po ay nature of salvation. Ito po ay nature salvation. Dahil ang Diyos po ang gumawa para sa atin. Ngayon po, dito po sa verse 10, tumutukoy na after mong maligtas, ay naligtas muna tayo bago ito magbunga. Okay. So, ibig sabihin na after natin itong maligtas,
kailangan po na maligtas muna tayo bago magbunga ng good works. Ano po? Kasi po, marami po ganito po kasi ang ano po kasi kaisipan ng tao, di ba? Gumagawa muna tayo ng mabuti, di ba? Para maligtas. Di ba? So malaki po ang kaibahan, na kailangan mo munang gumawa ng mabuti para maligtas. Pero sa Lord po, kailangan mo muna maligtas bago gumawa ng mabuti. Amen po ba? Naunawaan po natin, kailangan mo munang maligtas bago gumawa ng mabuti. Kasi po, di ba, sabi nga po, kaya nga po, ito po yung tinatawag, dito sa verse 10 na ito po yung tinatawag ng root of salvation. Roots. Kasi po, ganito po yan. So, nawa po makatulong, na maunawaan natin. Na sa ibang relihiyon, yung good works muna bago maligtas. Good works muna bago maligtas. Ang bunga ng mabubuting gawa o good works. Ang faith, katulad ko sa isang puno, ang roots, ang roots, ang good work, ang fruits. Sa iba po kasi, good works muna bago ang salvation. Pero sa Panginoon po, muna, mas nauuna yung faith. Kumaga, yung faith nasa ugat. At yung bunga, yun yung fruits of good works. So, ibig sabihin po na gagawa ka lang ng kabutihan after mo bumaligtas. Dahil ito yung sinasabi ng verse 10. Naunawaan po natin. Tinan po natin, naunawaan po natin. Na sinabi po dito sa binasa po natin sa episode 2, verse 10. Ano po ang sabi? Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Amen po ba? So, itinalaga na po ng Diyos para gawin natin. So, tulad po ng sabi nga po dito, walang kinalaman ang good works para maligtas. Wala pong kinalaman yung good work para maligtas. Ligtas muna bago mabubuting gawa. Sa Old Testament po, mabuting gawa bago maligtas. Katulad po, halimbawa po, ang paghahandog sa kasalanan, di ba po ba? Ang paghahandog sa kasalanan noon, nagpapatay po sila ng hayop. Ang dugo nito, din yung pinawiwisik para sa ipapatawad ng kanilang kasalanan. Kumbaga ito, taon-taon. Pero, tayo po, yun po ay sa lumang tipan, sa mga tinubos ng Panginoong Hesus, ang banal na dugo ng Panginoong Hesukristo ang pinantubos sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Ang banal na dugo ng Panginoong Hesus, yun ang tumubos sa ating mga kasalanan. At minsan niya lamang po ito ginawa. Amen po? Sa lahat, alam niyo po, sa lahat ng magbabalik loob sa ating Panginoon, at magsisisi sa kanyang mga kasalanan, yung kanyang banal na dugo na nabuo sa krus ng Kalbaryo, yun yung maghuhugas sa ating mga kasalanan.
Amen po ba? At dahil nga po sa kaya po ngayon ay faith na ang makapagliligtas sa atin. Then, good works will follow. Amen po ba? Yan po ay dahil sa ginawa ng ating Panginoon. Alam niyo po, dahil sa biyaya ng Diyos, marami po sa ating mga buhay, po, na marami tayong pinagdaraanan, hirap, pero salamat po dahil sa biyaya po ng Diyos po na pagtatagumpayan natin ang mga sitwasyon dahil sa mga biyaya ng Diyos. Kasi kung wala po ang biyaya ng Diyos, ano po, kahit ang mga naglilingkod sa Panginoon, kung wala ang biyaya ng Diyos, siguro wala na rin po sila sa lugar ng Diyos. So salamat nga po sa biyaya ng Diyos, ano po, at ang gawain ito ay nagpatuloy dahil po sa biyaya ng Diyos. Marami man po itong pinagdaraanan, maraming testing sa buhay, pero salamat sa biyaya po ng Lord. Ito, tinutulungan niya po tayo na ano po, makapagpatuloy sa buhay. Amen po. Ano man ang sitwasyon ng ating buhay, kahit na tayo po ay nag-aaral, may asawa, pamilya, ano man po ang ating ginagawa, magpasalamat po tayo sa Diyos dahil sa biyaya ng Diyos, nananatili po tayong nakatayo at matatag dahil sa biyaya po ng Diyos. Amen po ba? Because of the grace of God. Kasi marami po nagsasabi no po, na mga tao, na mga hindi pa nakakakilala sa Diyos, although nakaranas na sila ng hirap, diba? Nalampasan nila ang mga hirap na kanilang kinaharap. Nasasabi tuloy nila sa kanilang mga sarili, kaya kong mag-isa. Kaya ko to kasi naging malakas ako dahil naging naranasan ko ang mga bagay ng mga paghihirap. Pero ang hindi nila alam, wala silang magagawa kung wala ang tulong ng Diyos. Kaya nga po maraming nawawala ng mga pag-asa kasi wala yung pag-asa sa kanilang mga buhay. Hindi ba? Kaya bakit ang iba ay ninanais na lang na magpakamatay para matakasan ang kanilang mga problema, kanilang kinakaharap. Pero alam niyo po ba, na salamat sa Diyos kung hindi dahil po sa kanyang biyaya, ano po, diba, marami nga po yan na lubog sa ulan, diba, kaya salamat sa kanyang biyaya, ano, kahit nga minsan ayaw tayo ng Diyos na mangutang, inibigyan niya na lang ng permissive will, ano, na pagyayari po ito. Kasi nga po, dahil alam niya yung hirap na mararanasan ng mga tao. Ayun ba? Kaya lang po, salamat sa Diyos nga po, na binibigyan niya tayo ng pamamaraan para mabayaran natin ang mga utang. Minsan po kasi, ano po, tulad niya ba lingkod, dumaan po sa ganyan mga klase ng problema na noon, hindi pa po gano'ng nakakakilala sa Panginoon. Yung ginagawa ko lang, mangungutang ka, and then sa isa, uutang ka na naman sa isa para may pagkakal sa utang. Hanggang sa, umutang ka na naman doon sa tinapal hanggang sa lumaki ang utang at hindi mo na nabayaran. Pero alam niyo po, maraming salamat sa Diyos dahil binigyan niya po ng wisdom, ng kalungan, sa tulong at biyaya po ng Diyos. Nalampasan ko po yung mga ganung mga pagsubok na lahat ng mga tawag nito, may nagpapautang, pag nabalitaan ko yan, napunta ko po, nangungutang ako. Pero salamat sa Diyos, sa tulong at biyaya ng Diyos. Nung ako po ay lumapit sa Kanya, naglingkod, tunay nga na napakabulog ko ng Diyos, tunay na napakayaman ko ng Diyos. Kaya nga po dun sa isang aking salitang Kanyang aking pinangahawakan, na sabi ko, Lord, nasabi ko ng inyong salita na hindi ako mumutang, pagkos ako pa ang magpapautang. And I was declare, salamat sa tulong at biyaya po ng Lord na nakapayad po ako at nakalaya yung mga panahon na yun sa aking mga pagkasalita. Pero yun po, salamat. Kaya nga po, ito po lagi natin tatandaan. Kaliman ng ating sitwasyon na ating kinakaharap sa panahon na ito. Magtiwala po tayo sa Diyos.
at ang Diyos ang gagawa po ng sarili niya pong pamamaraan. Hindi po ba? Ano man ang sitwasyon ng ating buhay, kaya nga, grace, biyaya ng Diyos, kung ang kanyang anak, di ba po, ay ibinigay sa atin, ano pa kaya ang hindi kaya ibigay ng Diyos sa atin? Amen po ba? Amen. Amen. So, yan po, no? Kaya, after mo maligtas, doon ka parang gagawa ng kabutihan. Ngayon po, sinabi pa rin po sa Gawa, chapter 15, verse 11, ay sa Gawa, 15, verse 11. Sabi niya po dito, naniniwala tayo na maliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Jesucristo. At ganito rin naman ang mga hindi Hudyo. So sabi ko, naniniwala tayo na maliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Jesucristo. At ano pa po, sabi niya po dito, hindi na ito nakasalalay sa kanilang mabubuting gawa, sapagkat kung nakasalalay sa mabubuting gawa, hindi na ito biyaya. Sabi po sa Roma, chapter 11, verse 6. Roma, chapter 11, verse 6. Roma 11:6. Ngayon, kung ang pagkapili sa kanila ay dahil sa kanyang biyaya, hindi na ito nakasalalay sa kanilang mabubuting gawa. Sapagkat kung nakasalalay ang mabubuting gawa, hindi na iyon biyaya. Amen po ba? Naunawaan po natin. Amen. Sabi pa rin po nga sa Roma chapter 6 verse 14, nasabi po nila sa Roma chapter 6 verse 14, sapagkat hindi na dapat maghari pa sa inyo ang kasalanan, dahil wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim na ng biyaya ng Diyos. Sabi po, dahil wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim na ng biyaya ng Diyos, kaya hindi na dapat maghari ang kasalanan. Amen po ba? Amen po ba? Amen. So kaya nga dapat ay hindi na maghari sa atin ang kasalanan, ano po, dahil sa ating kapanahunan ay sa biyaya na lamang po tayo ngayon ng Diyos. At sa sinabi pa rin po sa Tito chapter 2 verse 11, tapos sa Tito chapter 2 verse 11, sabi niya po dito sa English, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Ito po, sabi niya po diyan, for all the grace of God has appeared that offers salvation to all people. At sabi nga po niya dito sa Tagalog, sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Amen po ba? So sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Amen po ba? So inihayag na po iyan ng Diyos. Ngayon po ang sabi,
teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. So yan po yung sinabi po sa Tito chapter 2 verse 12. Sundan niyo po. Sabi niya po dyan, ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid, at makadiyos. Amen po? So ito po yung itinuturo sa atin ng Diyos. Amen po ba? Na talikuran na natin ang kasamaan, ang makamundong pagnanasa, at tayo. Ano po? Pagnanasa, kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid, at makadiyos. Amen po ba? Iyan po yung nais na biyaya ng Diyos na atin po gawin. Sa Santiago naman po, chapter 4, verse 6, sapagkat biyaya ng Diyos. Sa Santiago po, Santiago 4, 6. Sabi niya po, ngunit sapat ang biyayang ibinigay ng Diyos. Kaya nga sinasabi sa kasulatan, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, pero kinaahabagan niya ang mapagpakumbaba. Amen? Yan po, di ba? Sabi niya po, sapagkat ang biyayang ibinigay ng Diyos, sapat ang biyayang ibinigay ng Diyos. Kaya nga sinasabi sa kasulatan, kinakalaban ng Diyos ang mapagmataas at kinaabagaan niya ang napagpapakumbaba. Yan po. Kaya nga po, mapalad ang mga tao nagpapakumbaba. Amen. Bakit po? Kasi ang mga tao nagpapakumbaba, tinataas po yun ng Diyos. Pero mga tao nagmamalaki, nagmamayabang, sila po'y binabagsak ng Diyos. Amen po? At sila yung kinakalaban ng Diyos. Amen po? Kaya, sabi nga rin po dito sa 1 Pedro chapter 4 verse 10, 1 Pedro chapter 4, Apo, 1 Pedro chapter 4 verse 10. Sabi niya po dyan, binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Po, sabi? Ano po ang sabi sa ibang translation po sa English? Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful steward of God's grace in the various form. So, ibig sabihin po, binigyan po tayo ng iba't ibang kaloob para tulungan po natin ng iba dahil sa biyaya ng Diyos. Alam natin kung ano-ano man ang regalo na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, tumulong po tayo sa ibang mga tao. Kung ang regalo na ibinigay po sa atin ng Diyos ay anong tawag po dito? Yung mag-share ng mabuting balita ng salita ng Diyos. Maraming mga tao sa labas na nangangailangan ng kaligtasan. Ibahagi po natin ito sa kanila kung ito po yung desire at nais ng ating puso. Kasi marami naman pong ways, ano po, ang Lord o regalo na pinagkaloob sa atin. Maaaring ikaw ay kamay, maaaring ikaw ay paa, maaaring ikaw ay bibig. Amen. Amen? So, alamin po natin kung ano po ang regalo na pinagkatiwala sa ating Diyos.
Diba po ba? Marami yung mga tao ngayon na nawawalan ng pag-asa. Hindi mo man alam ang Biblia kung paano umangaral. Yung may pakilala mo man lamang yung Lord sa ibang tao, yung kabutihan na ginawa ng Diyos sa atin. Kasi kung ano naman po yung nararanasan natin sa ating buhay, epektibo din po tayo sa ibang tao sa ganong klase na ating naranasan. Amen po ba? Kung ikaw ay nakaranas ng mga matinding sakit at karamdaman, maraming mga kakilala ka, kaibigan, na dumadaan ng sakit at karamdaman, ipakilala mo ang Diyos sa kanila sa pamamagitan ng mabuting bagay na ginawa ng Diyos because of His grace. Amen po ba? Amen. So, marami po mga may mga po ang tips dyan ay po, maghakot, magdala ng kaluluwa sa Panginoon. Di ba? So, kung yun ang panawagan mo, magdala ng kaluluwa sa paano ng Panginoon. At darating ang panahon na mayroon kang reward mula sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, lahat ng yan, kung ano man may regalo po tayo, di ba? Yung iba dito, di ba? Nagpapakawit. Yung iba ay intercessor, nananalangin. So, tuklasin po natin yan kung ano po ang regalo na pinagkatiwala po ng Diyos sa atin. Ano po? At magagampanan po natin yan sa biyaya ng Diyos. Amen po? Amen. Kaya, sabi ka rin po sa Hebreo chapter 4 verse 16. Ito tayo sa Hebreo chapter 4 verse 16. Sabi niya po, kaya huwag tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyaya. Biyaya na makakatulong sa ating panahon sa pangangailangan. Sabi, kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos. Ano po? Kaya, lagi po natin tandaan na anuman po, yung ating dinarana sa ating buhay, anong tawag doon, yung kaagad, lumuhod tayo sa Panginoon, humingi tayo ng tulong, ayon po sa kanyang biyaya. Amen po ba? At ang Diyos ay tutugon sa ating mga panalangin. Amen po? At ito rin po yung huling verse na akin pong ibabahagi sa inyo. Pangalawang Pedro, sa pangalawang Pedro chapter 1 verse 2. Sabi niya po dyan, grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Sa Tagalog po, sumainyo nawa ang higit na biyaya at kapangyarihan dahil sa pagkakilala ninyo sa ating Diyos at Panginoong Heso Kristo. So nawa po ay sumagana. Amen po ba? Yung biyaya na yan sa ating buhay. Amen? Hallelujah po ba? Amen. Hallelujah. So meron po ba tayong naunawaan sa mensahe sa araw po na ito? Salamat po at papuri po sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, tumayin na po tayong lahat. Pasalamat po tayo sa Diyos. Patuloy po natin itaas ang ating mga kamay. Bigyan po natin ang mga mata at magpasalamat po tayo sa Diyos. Dahil sa ginawa ng Diyos sa ating dahil sa Kanya,
lahat ng mga naghandog at patuloy mo pong pagkalain ang kanilang magawa ng kanilang mga. Pray God. Hallelujah. Hallelujah. Sabi nga po ng Malakay 3, subukin ninyo, dalhin ninyo, buong ninyo po at handog upang matugunan ang pangangailangan ng aming iglesia. Subukin ninyo ito, kung hindi po sana durungawan ng langit at ibuhos ang kasalanan. Yan, Lord God, na sino mamataling, siya'y mag-aani, nagsisik,